Hello, hello, Scorpio Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong comprehensive, detalyado at hindi bitin na weekly reading for July 21 hanggang July 27. So Scorpio, kwentuhan lang tayo. Pag-usapan natin kung ano lalamanin ng mga petsa na yan sa inyong kapalaran for the week. And we will see kung ano yung mga bagay na para sa iyo. So use your intuition para makuha mo yung akmang-akmang messages for you this week. And kunin mo lang yung makaka-resonate ka. And yung ibang bagay para sa ibang Scorpio, okay? So Scorpio, meron pa tayong isang tanong, isang sagot portion later. So kung meron ka pang malakasang isang tanong, pwede mong itanong sa akin yan mamaya sa isip lamang, huwag mo isusulat sa baba, and we will answer that at the end of our reading. So Scorpio, meron din tayong Facebook account na James Tarot PH. You can follow me there for more daily tarot readings, okay? So Scorpio, thank you again for all of your donations and also sa mga po hindi nag-i-skip ng ads. Thank you again for your generosity and kindness. Ayan po yung tanging paraan para supportahan po ang channel natin every time na meron po tayong free reading for Scorpio. So thank you again for not skipping the ads. So Scorpio, na naghihintay sa inyo ngayon July 21 hanggang July 27, inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Five of Cups. In the area of what you want, you have the Queen of Swords. In the area of what you need, you have the King of Wands. Lovely. In the area of what's affecting your current energy, you have the Ten of Wands. Beautiful. In the area of your near future, you have the Ace of Pentacles. Wow, a new beginning, a new opportunity, new money, new blessing. Congratulations. In the area of your challenge, you have the Eight of Cups. Beautiful. In the area of your fortune, you have the Emperor card. Yes, kalakasan ng loob, tapang to do something. Congratulations. In the area of your divine messages, you have the Moon card. At ang outcome mo for the week, Scorpio, ano kaya ito? Mamaya babasahin natin siya in a very comprehensive way at detalyado para ikaw ay hindi mabitin sa mga dapat mong malaman for the week. So, Scorpio, ano muna ang lingering energy in your background? You have the Magician card. Yes. Ngayon, sabi ng spirit guides mo, kailangan mo ng lakas ng loob at tapang na magagawa mo yung gusto mong gawin. Okay? Huwag kang manghinayang, huwag kang matakot, huwag kang magdalawang isip na magsimula ulit kung kailangan magsimula o itry yung mga bagay na gusto mong itry. Because you are the magician now. You have the enough power, manifestation power, para dalhin sa lupa yung mga bagay na pinapangarap mo lang. Kung dati sana, what if, I claim. Ngayon, kaya mo na siyang gawin. You are the magician. Kung ano man daw yung ginagawa mo this time, kakaroon niya ng magandang bunga. You have the enough tools. You have the skills. You have the power to change your life. You have the power to change the outcome. At meron kang kakayanan na makuha yung mga bagay na gusto mo na noon akala mo lang imposible pero ngayon may pagkakataon ka na. Okay? Be the magician. Be the doer. Do the action at magagawa mo at makakamit mo yan. Ang secret daw sa manifestation, Scorpio, is to take action on it. Okay, kung balak mo maging empleyado sa napakalaking kumpanya na yan, dati pangarap mo lang, actionan mo, gawin mo because kaya mo siyang makuha. Kaya mo siyang gawin. Kung pangarap mo lang dati na makapagtayo ng sarili mong grocery store, ngayon actionan mo siya. Huwag lang puro pangarap, kayang-kaya mo siyang dalhin sa reality mo at manifest mo yan. Okay? This is a time for you to take action on your manifestation at magkakaroon yan ng maganda at great outcome for you, Scorpio. Okay? So bago kita basahan ng yung full spread, bigyan muna kita ng Animal Oracle cards to clarify more about what you need to know para sa linggong ito. Okay? Oops. Isa pa. First, you have number 32, Hawk Spirit, let Spirit be your guide. O ngayon, hayaan mo lang daw yung spirit guides na gabayan ka. Kung meron ka mga napapanaginipan o meron ka mga angel or angel numbers o kaya may tawag sa damdamin mo, may intuition na tumutulak sa'yo na gawin na to, parang this time around, why not gawin ko na? That is your spirit guides giving you the push na gawin na yung mga bagay na gusto mong gawin. Okay? Another message, 43, Owl Spirit, you see clearly now. Yes, maliwanag na sa isip mo kung anong gagawin, kung ano yung gusto mo, kung ano yung balak mong puntahan, kung ano yung naghihintay sa'yo dako paroon. Ngayon, malinaw na sa isip mo. Congratulations. Another message, you have number 3, baka birthday po, special number, Armadillo Spirit, set healthy boundaries. Ngayon daw, kailangan magkaroon ka na ng bakod o harang laban sa mga tao na nag-violate ng iyong privacy, ng iyong kapanatagan, ng iyong mga ginagawa. Set clear boundaries against other people. Okay?
Yan ang mga dapat mo daw paalagahan this week, Scorpio. So, basahin natin ang iyong full spread. At the center, you have the Five of Cups. Ngayon, nakita ko talaga na ready ka na to leave something behind. No, may mga bagay ka na siguro na na-realize na parang tama na yun, enough na yun, kailangan ko nang iwanan, kailangan ko nang bitawan kasi hindi na gumagana o hindi na nakakatulong sa'yo. Whether past job or past relationships o mga tao sa buhay mo na, sorry, iwanan ko na kayo, kailangan ko nang iset yung boundaries ko against you. Time not for me to move on and embrace this new blessing, embrace this new life for me kasi kaya ko namang abutin yung mga bagay this time. Nagkaroon ka na ng parang tuldok sa isip mo na, okay, past na yun, kahit i-replay ko pa na i-replay sa isip ko, wala na mangyayari doon. Yung mga pangarap na walang pinatunguhan o mga pangako na walang nangyari o mga bagay na pinagsumikapan mo, pinagpawisan mo pero walang pinatunguhan. Ito na yung pagkakataon na talaga tell yourself, okay, time for me to move on and embrace new things. Okay, embrace new things for the future. At kaya mo naman, Scorpio, kaya mo. Naniniwala ko sa'yo, dapat maniwala ka rin sa sarili mo na kaya mo ulit mag-start over, kaya mo ulit mag-start from scratch or umulit-ulit from something, and this time around, kaya mo na magawagi ka na, okay? Clarify natin si Five of Cups. Nakita ko rin dito na kung mayroon mang pabalik-balik sa buhay mo, whether past relationship yan, tuldukan mo na. Sabihin mo na, sorry, mag-move on na ako, ihasara ko na yung past ko. Kasi magsisimula ka na ulit. For some, nakita ko rito na kung meron mga regrets ka, may mga disappointments ka o mga panghinayang ka sa past, mag-move on ka na and i-admit mo na sa sarili mo na tapos na yun. Wala ka na magagawa para baguhin pa yun. Past is past, okay? The Five of Cups being clarified by the Two of Wands. Yes, magkaroon ka talaga ng tapang to step forward, to take the risk, to kumawala sa nakasanayan mong mundo at harapin na yung mga bagong bagay at magkaroon ka na ng clear vision on what you truly want. Hindi pwede na tumalikod ka nga sa past mo pero pupunta ka sa future, ligaw na ligaw ka. Kailangan sa isip mo mag-come up ka on a solid na gusto mong gawin. Para yun ang ma-manifest mo, yun ang pag-focusan mo, yun ang paglaanan mo ng bagong oras, atensyon, pagod, effort, para hindi mauwi sa wala yung mga sisimulan mo ulit bago. Ngayon, be clear on what you want at sumugal ka na. Mag-try ka na ng mga bago. Kumawala ka na sa nakasanayan mo mundo para magkaroon ka ng mga bagong bagay at magkaroon ka ng growth sa buhay mo, okay? In the area of what you want, yes, ngayon gusto mo na ng kalinawan, gusto mo na ng clear vision sa future. Ngayon, bukas na yung kaluluwa mo, bukas na yung puso mo sa mga bagong bagay. At sinasabi mo sa sarili mo na handa ka ng talikuran ng past, handa ka ng iwanan ng past, at ngayon, ready ka na to conquer what's more para sa future mo. Kasi nakita ko rito, marami ka ng sayang na pagkakataon. Okay, marami ka ng sayang na pagkakataon with a lot of people in your life. Ngayon, go push. Gawin mo na, isabuhay mo na, itrabahuhin mo na because this will lead you to a brand new start, okay? Nakita ko rin dito na basta nasa sayo lang yung katotohanan, okay ka. Basta alam mo lang yung realidad mo at pwede mong gawin, pwede mong habulin, pwede mong yakapin, okay ka. Hindi ka masyadong grandioso, hindi ka naliligaw sa fantasy mo, sa mga visions mo na ang hirap-hirap na maabutin nun, pero kung nasa katotohanan ka, okay ka. Makukuha mo yung mga para sa'yo. Sabi rin dito ng spirit guides mo, dapat daw ngayon matutunan mo ng to say no, to say yes on things that you want and to the things that you don't want. Okay? Dapat marinaw sa'yo kung yung gusto mo at ayaw mo at maluwag sa puso mo na sabihin, sorry, ayoko niyan. Sorry, hindi na ako sasama sa inyo. Sorry, hindi na kayo nakakatulong sa akin. Iwanan ko na kayo o kaya bibitawan ko na kayo because I need to move on. I need to move forward and to chase things na para sa akin. Okay? Because may mga tao na parang nakita ko ito, hinihila mo pa parang nagpapabigat pa sa'yo daladala mo pa sila hanggang sa future mo So may mga tao daw at may mga sitwasyon, may mga pangarap at may mga goals kang dapat nang bitawan para hindi na mabigat sa'yo moving forward, okay? Napaka-importante sa'yo. Be clear on what you want and what you don't want, okay? The Queen of Swords is being clarified by the High Priestess. Yes, ngayon pagkatiwalaan mo daw ang iyong sarili. Okay? You have the enormous potential. Yung bahay na to ni High Priestess, wala yung bubong. Ibig sabihin, the sky is the limit. Kahit ano pwede mong gawin. Kahit ano pwede mong makuha. Pwede mong pagtagumpayan. Kaya kailangan, pagkatiwalaan mo ang sarili mo. Okay? Start to believe in your dreams. Start to believe in yourself na kaya kong abutin yan. Kaya kong puntahan yan. Kaya kong kausapin to. Kaya kong simulan to this time. Okay? Ngayon, sabi ng spirit guides mo, para daw maging clear ang vision mo for the future, kailangan mo daw pagkatiwalaan na iyong intuition.
Kung anong gusto mong gawin, kung anong tawag ang damdamin mo na ito, sisimulan ko to this time, hahabulin ko to this time, ito ang gagawin ko this time. So, your intuition will give you the signs, pwedeng through dreams, pwedeng through daydreaming. Kung ano talaga yung tawag ang damdamin mo na ito yung gusto ko eh. This time around, clear na sa mind ko, ito yung pupuntahan ko. Okay? Believe in yourself. Believe in yourself and it will be yours. Okay? Sabi rin ng spirits mo, magkaroon ka doon ng clear communication. Makipag-usap ka, makipag-ugnayan ka, talk to them. Ikaw na yung mag-initiate ng pag-uusap. Kung kailangan mo i-chat, kailangan mo i-text, kailangan mo i-message, go push. Kasi kung yan yung mga paraan para maabot mo yung pangarap mo, why not, di ba? In the area of your, what you need, you have the King of Wands. You need to keep the fire within you na kung ano yung pangarap mo, gagawin mo, ano man ang mangyari. Okay? Walang kahit sino man daw makakapigil sa'yo sa gusto mo. Yun daw isa sa mga element na kailangan mo gawin this time, Scorpio. Kasi halimbawa, may lakas ka ng loob, handa ka nang iwanan yung past, ready ka na to conquer new things, marinaw sa isip mo yung gusto mo, at alam mo, pwede mo gawin yung mga potentials mo. Malakas ka na ngayon, kaya mo nang i-achieve. Tapos malinaw sa isip mo yung kung ano gusto mong gawin. Pero, bigla-bigla ka manghihina na loob once makarinig ka ng puna, makarinig ka ng criticism, makarinig ka ng bashing, o makarinig ka ng, huy, Scorpio, wag mo nang gawin yan, di ka mamagaling dyan, o hindi mo kaya yan. Bigla ka panghinaan ng loob, o nga no, wag na lang. Bigla-bigla ka aatras. So, si King of Wands here telling you, wag kang aatras sa mga bagay na gusto mo. Okay? What are your dreams? Ano ba yung vision mo of the future? Ano ba yung pangarap mo sa negosyo na yan? Ano ba yung pangarap mo sa trabaho na yan? Ano ba yung pangarap mo sa goal na yan? Panghawakan mo daw yun. Hold that vision and continue fighting for that. Huwag ka daw aatras, huwag ka daw urong sulong, huwag ka daw mahinang nilalang na konting puna lang, konting bira lang, ay aatras ka na. Kailangan ilaban mo ito come what may, okay? Nakita ko rin dito na makinig ka sa mga payo pero dapat ikaw pa rin ang masusunod. Ikaw pa rin ang lalaban. Ikaw pa rin ang nakikita mo pa rin yung mga bagay na alam mong para sa iyo to. Si King of Wands nakatingin siya sa past kasi pinangahawakan niya yung mga pinagdaanan niya. Sabi niya sa sarili niya, malayo na yung narating ko, uurong pa ba ako ngayon? Malayo na yung mga pinagdaanan ko, bakit pa ako uurong this time? So ngayon, panghawakan mo yung passion, yung love, yung believability at kumpiyansa sa sarili mo na ilalaban mo tong dreams mo na to, okay? So King of Wands, i-clarify natin. Nakita ko rito kasi baka mamaya panghinaan ka na loob, basta masabihan ka lang ng ganito, magkaroon ka lang ng gantong problema, magkaroon ka lang ng gantong aberya o urong ka na. Sabi ng spirit guides mo, wag, sugod ka pa. Para sa'yo yan, gawin mo, okay? The King of Wands being clarified by the Ace of Wands. Yes, magkaroon ka rin daw ng confidence sa iyong mga plano, confidence sa iyong mga idea, nadadalhin ka niyan sa mga bagong outcome. Okay? Ngayon siguro may alinlangan ka na baka hindi matupad, baka malitong plano ko, baka malitong gusto kong gawin. Dapat daw magkaroon ka ng kumpiyansa sa mga ideas mo. Okay? New outcome will lead you to new ideas. And vice versa. New ideas will lead you to new outcome. Yung mga bagay in the past na ginawa mo, hindi na yun nakakadulot sa iyo ng new outcome. Kailangan new strategy, new ways para makonquer mo yung dapat mo makonquer at makuha mo yung dapat mo makuha. Okay? New ideas, new outcome. Out with the old, in with the new. Ibig sabihin, dapat ngayon makabago yung strategy, makabago yung paraan, makabago yung approach para makuha mo yung outcome na gusto mo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the 10 of Cups. Ito daw nakaka-apekto sa yung 5 of Cups. Ngayon, pagod ka na. Hindi mo na kayang pasanin yung mga bagay na na akala mo para sa iyo o akala mo makakabuti para sa iyo. Ngayon, sabi mo, kailangan ko nang i-let go yan, kailangan ko nang bitawan kasi hindi na siya nakakabuti for me. Pagod ka na, marami ka ng regrets, masyado na mabigat, kailangan mo nang bitawan yan. Most especially yung mga regrets mo, yung mga disappointments mo, yung mga sorrow, pain, yung mga what if mo. Sabi mo, what if ginawa ko to, what if ginawa ko yan. Sobrang nagpapabigat na siya sa iyo. Kaya sabi mo, mag-move on ka na, iiwanan mo na yan, kakawala ka na sa nakasanayan mong mundo at pupunta ka na sa mga bagong bagay na magdudulot sa iyo ng mga bagong pag-asa o bagong outcome. No? Sabi ng spirit guides mo, pwede mo namang gawin yan nang hindi masyadong pinapahirapan ng sarili mo. Okay? Do things lightly. Magaan lang. Huwag mo siya i-complicate ang buhay mo. Sabi ng spirit guides mo, simplihan mo lang ang approach mo sa mga bagong bagay na gagawin mo this time. You don't need to go back sa mga bagay na nagpapabigat sa iyo dati. Kailangan magaan lang, maayos lang, take things lightly, find new solutions or new ways, and be confident sa mga bagong paraan para gumaan na yung solusyon. At baka this time around, gumaan na at bumilis na yung pagpunta mo sa finish line. Tingnan mo siya.
Daladalan niya yung mga bagay patungo sa kanyang bahay. Yung bahay, yun yung kanyang finish line. Pero hindi siya makalakad-lakad papunta doon kasi ang bigat-bigat. So sabi ng spirit guides mo, pagaanin mo ang sistema, pagaanin mo ang paraan mo para makapunta ka kaagad sa mga bagay na gusto mong tumbukin this time. Okay? Sabi ng spirit guides mo, don't complicate things. Do some things in basic. Basic mode. Yung mga simpleng paraan, baka yun daw makatulong sa'yo moving forward. Okay? The Ten of Wands being clarified by the Justice card. Yes. Ngayon, sabi ng spirit guides mo, just know the truth. Alamin mo lang yung katotohanan sa ginagawa mo para alam mo kung ano yung simpleng paraan para maitulay siya. Kasi baka ngayon, ginagawa mong lahat kasi hindi mo inalam yung totoo. Halimbawa, nag-a-apply ka for a certain job, tapos ang kailangan lang gantong 3 papeles lang, pero ginawa mo pa ang lahat para kunin yung 10 papeles. Kasi hindi mo inalam na 2 lang palang papeles na kailangan. So ngayon, make sure na know the truth para alam mo yung mga dapat bitawan, alam mo yung dapat gawin, simplihan lang, kumbaga, para hindi ka lalong mabigatan, hindi ka lalong mahirapan. Sinasabi rin dito ng spirit guides mo, just do the right thing. Do the right thing para hindi ka lalong hindi lalong ma-complicate o hindi lalong lumaki yung mga bagay na gagawin mo. Gawin mo lang yung tama para hindi ka lalong mahirapan. Okay? Sabi ng spirit guides mo dito, keep the balance in your life. Keep the balance, especially here with a scale, telling you na balansehin mo ang buhay mo, hindi mo kailangan lagi pahirapan ang sarili mo. Learn to have fun, learn to be happy, learn to rest, and also pagkaanin mo yung mga bagay na through fun, through humor, through relaxation. Okay? Hindi ako kailangan mo this time. Learn to have fun. Relax ka lang. In the near future, eto ka, with the Ace of Pentacles, getting that new beginning. Okay? Meron ka ng bagong simula na yayakapin, bagong opportunity or new money. Meron sa inyo magbabayad ng utang or merong babalik na pera from a past job na ginawa mo. No? Parang ito na yung babalik sa iyo na kaperahan na nabinbin before, ito makukuha mo na siya. But for some, nakita ko rito, this new beginning, new money or new opportunity, galingan mo dito ha. Ilaan mo lahat na makakaya mo. You're the magician, kaya mo to. Huwag mo sakuan, huwag mo atrasan. Just give it your all. Because ito daw ang susi mo para sa mas malalaki pang goal. Nakita mo yung arko na yan, patungo ka sa bundok. Yung bundok na yan yung mga bigger goals, bigger blessing, or bigger milestone sa buhay mo. Makukuha mo lang daw ito kapag niyakap mo to. Parang ito yung ticket mo papasok doon. So, this new blessing, yakapin mo siya. Seryosohin mo. At saka, don't take this for granted. Galingan mo dito because this opportunity will lead you to your bigger goals, okay? Kaya antabayanan mo tong bagong blessing na to. Nakita ko dyan, new money. So, meron papasok sa yung pera, kaya magkaroon ka ng matyagang pag-iisip sa kung paano mo gagamitin yung pera niya. Pwede mo i-invest sa new job or new sideline, or magtayo ka ng tindahan mo, no? Kasi yan ang magbibigay sa iyo ng susi para pumasok pa at mabili mo pa yung mga bigger goals mo. O magkaroon ka ng pagkakataon na maangkin yung mga bigger goals mo in the near future. Okay? Halimbawa, meron kang nurse ka, tapos wala ka mapasukan, tapos ang ready lang na blessing sa iyo ay nurse sa school. So, i-accept mo yun para makaipon ka ng enough experiences para makapasok ka pa sa bigger goals mo, okay? Kung ano yung nakahantad sa yung blessing this time, tanggapin mo yun kasi yun daw magbibigay sa iyo ng mas malaki pang opportunity, okay? The Ace of Pentacles being clarified by the Ten of Pentacles. Yes, sabi ko naman sa iyo, di ba? Pag tinanggap mo tong blessing na to this time, naging seryoso ka dyan, ginawa mo lahat na makakaya mo para yakapin siya, para ibigay yung karampatang focus sa kanya, and you do it your best, tinan mo naman, pang matagalan ang dulot sa'yo. Ten of Pentacles is a long-term, lifelong blessing for you and your family hanggang sa kaupo-apuhan mo pa. So ngayon, do good, do great, give it your all para tong blessing mo ay ma-stretch mo, ma-expand mo, mapag-grow mo into something lifelong, okay? In the area of your challenge for the week, you have the Eight of Cups. This week, ang challenge sa'yo is to have the courage to live behind something na hindi ka na masaya, hindi ka na maligaya, na parang feeling mo wala ng growth, wala ng paglago, puro toxic na nun. So parang sabi ng spirit guides mo, learn to walk away. Huwag ka nang magpapigil pa o huwag ka nang huminto pa pag alam mong wala na yung dulot para sa'yo. Okay? Choose yourself, choose your own happiness, choose your own future, choose mo yung mga goals na gusto mong tahakin at huwag ka nang papigil pa porque ginigilt ka nila o sinasabihan ka nila na makasarili ka o masyadong ambisyoso ka, ganyan. Huwag mong hayaang mapigilan ka ng mga sinasabi nila. Choose what makes you happy, choose what makes you feel fulfilled, okay? Habulin mo yung para sa'yo at huwag kang papapigil sa mga tao sa paligid mo, okay?
Clarify natin yan, challenge mo. Kasi baka mamaya may humarang sa'yo na parang, uy, wag ka na umalis, bigyan ka namin ng ganito, bigyan ka namin ng gantong offer, wag ka lang umalis. Ikaw naman parang, pwede ba yun? Okay ba sa akin yun? Pero sigurado na ako gusto ko nang harapin o puntahan yung mga bagay na gusto kong puntahan for myself Kasi po, hindi na ako maligaya dito wala nang growth. Pero sabihin sa'yo, wag na muna umalis, ito ka pa, meron ka pang gagawin, pang ganyan-ganyan, hintayin mo pa ganyan-ganyan. So ikaw naman, yan ang challenge sa'yo. Are gonna stay kahit nahihirapan ka or gonna leave kasi sabi mo, kailangan ko na harapin yung future ko moving forward. Okay? So, clarify natin. 8 of Cups being clarified by the 10 of Wands. Yes. Magtitiis ka pa ba sa mga bagay na nagpapabigat sa'yo o mag-move on ka na? Nako, Scorpio. Alam ko, mahirap iwanan yung mga tao doon kasi baka mamaya napamahal sila sa'yo o kaya naging komportable ka na sa lugar na yon at naging routine mo na siya everyday. So, you need to figure out, are you gonna stay kahit nahihirapan ka or gonna move on and chase new things? Nasa sa'yo ang bola. Pero nakita ko sa'yo na kakayanin mo naman this time to move on and chase new opportunity, new place, new endeavor, at you have the ability na gumaling doon, mag-grow doon, at maging matagumpay doon. Okay? Bigyan pa kita ng Monology card to clarify these things moving forward. First, you are good enough. Kaya mo daw. Kaya mo. Huwag mong isipin na hindi mo kayang umalis. Huwag mong isipin na talo ka pag lumayo ka sa kanila o sinasabi lang sa iyo na wala ka mararating, ganyan-ganyan. You are good enough at kaya mong lumago kahit saan because you're the magician. You have the enormous talent na payabungin o palakihin o kunin o i-manifest yung mga bagay na gusto mo. Okay? Another message, you have the answer you need are coming. Yes, siguro ngayon gulong-gulo ka, especially here with the moon card. Marami ka mga questions. Saan ako pupunta? Ano gagawin ko? Enough na ba to? Am I ready? Bakit yun umalis? Bakit ako iniwan? Bakit ako nalugi? Bakit ako nag-fail? Marami kang questions because sabi ng spirit guides mo, the answers you need are coming. Merong kasagutan dyan na naghihintay at yun ang dapat mong antabayanan. Okay? Another message, conclusions are within reach. Yes, kung siguro mga bagay ngayon litong-lito ka na, malapit nang matapos yung paghihirap mo, malapit nang matapos daw yung mga questions sa isip mo kung ano gagawin mo, and patungo ka na sa bagong simula, at patungo ka na sa ending of the struggle. Okay? Patungo ka na sa ending of that struggle. Okay? In the area of your fortune, you have the Emperor card here. Sabi ng spirits mo, ready ka na. Okay? Ready ka na to conquer new place, to conquer new endeavor, new opportunity. Kaya ngayon maging matapang ka daw. Always be ready. Huwag kang patulog-tulog, huwag kang kampante, huwag kang pahila-hilata, huwag mo i-ignore o huwag mo isantabi yung isang bagay. Ngayon, always be the active doer. Kailangan pag may dumating na problema o may dumating na blessing, handa kang i-conquer yan, handa kang gawin, handa kang yakapin. Okay? Because things are going fast sa buhay mo. Ito yung pagkakataon na huwag ka daw magsayang ng pagkakataon, huwag ka daw magsayang ng oras, do what you can. Okay? Sabi ng spirits mo, huwag ka nang matakot sumugod o huwag ka nang matakot magsimula ulit. Okay? If you need to start over, magsimula sa wala, magsimula sa scratch, go push kasi kaya mo. With the magician here. Ngayon, maging wais ka, gamitin mo daw lahat ng pinagdaanan mo in the past, lahat ng experiences mo para makatulong yon sa pag-iisip mo this time kung anong dapat mong gawin. Okay? Learn to talk to other people, collaborate, cooperate, timbangin mo para yung next step mo tama at maganda yung iyong approach. Okay? The Emperor card here, sinasabihan ka rin na magkaroon ka rin doon ng disiplina. Okay? Baka kasi ngayon gagawin mo, bukas ayaw mo na, sa isang araw na ulit o kaya sa next month na ulit. So ngayon, paano mo daw makukuha yung magandang outcome kung hindi ka magkakaroon ng disiplina or consistent effort or consistent performance sa ginagawa mo? Be consistent, show up every day. Show up. Kahit pagod, kahit puyat, dapat ginagawa mo pa rin siya para makuha mo yung outcome mo. Yun ang secret sa Emperor card. Be brave, be disciplined, and be consistent. Okay? The Emperor card is being clarified by the Nine of Swords. Yes. Ngayon, marami kang takot, marami kang duda, marami kang alinlangan, siguro atras abante ka, urong sulong ka kasi marami kang mga takot. Nag-uugat ang takot kasi hindi ka sigurado sa gagawin mo. Nag-uugat ang kaba kasi hindi ka sure sa mga mangyayari. Normal lang yun na marami kang what if, baka ganito mangyari, baka ganyan mangyari. Pinapangunahan mo kasi ang mga magaganap, Scorpio. Ngayon, ibaon mo sa isip mo yung mga duda, negative thinking, kaya mo eh. You should trust yourself more. And you have the courage and the ability na magagawa mo yan. So ngayon, ilibing mo yung duda sa sarili mo, kaya mo yan. Kaya mo, magagawa mo yung outcome na yan. Mag-celebrate ka soon because ang ganda ng tandem mo, Emperor and Magician. The ability to create and the power to do so. So, ngayon, mamaniin mo lang yan. Gaganto ka in the near future. Gaganto ka. So parang,
kaya ko pala yan, ang dali-dali lang pala, buti pala hindi ako nagpatalo sa takot ko, hindi ako nagpatalo sa kaba ko, sa alinlangan ko, buti pala ginawa ko, at ayun, nakuha mo siya, nakamit mo siya, na-manifest mo siya sa buhay mo, okay? In the area of your divine messages, you have the moon card here. Si moon card, sinasabi niya na kahit ano mang gulo o kahit ano mang takot o alinlangan o confusion o unclear, kahit napaka-unclear ng future, napaka-unclear ng pupuntahan mo, kung naniniwala ka sa sarili mo na kaya ko to, magagawa ko to, ito yung para sa akin, go push. Kung nakapanood ka ng mga success stories sa mga movies, sa magpakailanman, sa MMK, di ba sila sa umpisa takot-takot sila, may alinlangan sila sa mga ginagawa nila, pero ginawa pa rin nila kasi naniniwala sila, ito yung gusto ko, ito yung magbibigay sa akin ng magandang kinabukasan, nilaban nila kahit di sila sure. Pero sa dulo, nagbagay pa rin sila, naging successful silang doctor, naging successful silang businessman, naging successful silang bilyonaryo, milyonaryo kasi naniwala sila sa kakayanan nila at hindi sila nagduda kahit na unclear, kahit na nakakatakot, ginawa pa rin nila. So yun ang kailangan mo this time, is to push yourself. Trust your intuition na nasa tamang daan ka kahit mahirap, kahit nakapagod. Trust God, trust yourself, trust the path, and continue to have faith na makukuha mo yung mga bagay na gusto mo. Okay? The moon card, i-clarify natin. Nakita ko rin dito that the answers will come to you at the right time. Kung meron ka mga tanong ngayon sa bakit ko ginagawa yan, bakit ganito ginawa ko, bakit niya ako iniwan, masasagot din daw yan in the near future. There will be a right time na masasabi mo, kaya pala ko iniwan ng taong to kasi makakapag-focus na ako sa negosyo ko. Kaya pala umalis siya kasi ngayon mas darating yung mga karapat-dapat na tao sa buhay ko. Kaya pala nag-fail ako kumatok sa pintong yun kahit anong gawin ko, kumatok ako sa trabahong yan, hindi ako pinagbubuksan, hindi ako matanggap-tanggap kasi may magbubukas para sa akin na better job, na mas malaki ang sweldo, mas mag-enjoy ako, mas swak para sa akin. So, the answers will come to you at the right time, okay? The moon card is being clarified by the 9 of Wands. Ngayon, huwag ka daw sumuko talaga. With the 9 of Wands here telling you, you're the wounded warrior. Ilang beses ka na nag-try, at ilang beses ka pa rin nag-fail, pero subok ka pa rin ng subok, hindi ka nawala ng pag-asa. At ganoon din ngayon. Huwag kang huminto, don't quit, don't stop, igawin mo pa rin kahit mahirap, kahit nakapagod, kahit na parang feeling mo, tama ba itong direksyon na to? Ito ba yung para sa akin? Tama ba itong ginagawa ko? Push, go. Kung talagang naniniwala ka na this is for you, this is the thing that you want in your life, huwag kang hihinto at huwag kang mawawala ng pag-asa. I-continue pa rin, fight until the end, okay? Because you're the magician, you can do it, you can create it, okay? Ang outcome mo, pag-usapan natin later, but first, bigyan muna kita ng additional messages from a divine for the fortune cards mo, okay? First, you have Beetle, good fortune. Meron ka daw magandang fortune this time. Shield, you need to defend yourself. Yes, prove yourself that you can do it, you can achieve it. Patunayan mo sa kanila na kaya mo. Okay? Patunayan mo sa kanila na kaya mo at ma-achieve mo yan. Especially pag meron kang iwanan, meron kang bibitawan, syempre maraming tao na tataas ang kilay sa'yo, kukwestiyonin ka ngayon, kailangan mo ipatunayan sa kanila na tama yung decision mo. Okay? Another message, crib, birth or conception of a child or enterprise. Yes, meron kang ipapanganak na bagong trabaho, bagong negosyo, bagong pagkakaabalahan na magiging busy ka pero masaya ka. Another message, flag, do not be tempted to lower your standard. Yes, huwag kang magkakasya na sa kakarampot o sa kakaunti. Ilaban mo yung para sa'yo, i-achieve mo yung mga bagay na alam mong para sa'yo. Okay? Huwag kang magkasya sa kakarampot, huwag kang magkasya sa dyan ka lang. Dapat abutin mo yung mga bagay na para sa'yo. Another message, door, opportunities are waiting for you. Yes, may naghihintay sa iyong mga pintuan na pwede mong pasukin. Doors of opportunity, doors of a new beginning, doors of abundance. So congratulations. Another message, you have throne, position of authority. Yes, meron kang magkakaroon ka na bagong posisyon o bagong antas sa buhay mo. Congratulations. Another message, fox, shrewdness or resourcefulness, especially in business ngayon. Magkaroon ka daw ng mga pagtitipid o mga strategy para mapanghawakan mo yung mga resources, okay? Hindi pwedeng waldas na ng waldas, kailangan matalino ka at madiskarte ka sa yung mga resources, okay? Another message, you have broken ring, parting of the ways in either romance or business. Yes, meron ka talagang iiwanan. Ngayon kasi sabi mo, tama na, sobra na, wala lang growth diyan, time na for us to separate ways. Okay, pwede sa negosyo, pwede sa relasyon, pwede sa trabaho o sa pangarap. Another message of lightning, control your anger or you will be sorry. Yes, ngayon, panghawakan mo ang emosyon mo, huwag kang mainip, huwag kang ma-frustrate, huwag kang ma-disappoint, relax lang, gawin mo lang yung mga kaya mo. Okay, just continue moving forward.
Huwag kang papagupo sa iyong emosyon. Another message you have first, pay attention to your finances. Yes, like I said kanina, kailangan mo pahalagahan yung perang pumapasok at lumalabas. Pag-isipan mo mabuti yung mga expenses mo para hindi ka magulantang na lang one day na wala ka palang ipon o wala ka ng pera. Make sure hawakan mo yung pera mo at dapat nakatutok ka dyan. Ang outcome mo, pag-usapan natin Scorpio, but first, isipin mo na yung isang tanong mamaya, sasagutin natin yan. The outcome for your week, July 21 to 27, Scorpio ay the 5 of Swords. Okay, sabi ng spirits mo, may realize mo, worth it lahat ng mga bagay na iniwanan mo, lahat ng pagdaanan mo, at patungo ka na sa tagumpay ng buhay mo. Okay? Ngayon, sabi ng spirits mo, don't hold back. Don't hold back. Huwag kang papapigil sa mga taong humaharang sa tagumpay mo. Kung kailangan iwanan sila, kung kailangan na bitawan sila, kung merong gusot man o parang hindi magandang naging nangyari dahil iniwan mo sila o binitawan mo sila o pinabayaan o parang feeling mo, it's time na for me to let go and move on, na marami nagdamdam, marami mga question, marami mga bakit ganyan, bakit ganito, hindi nila gusto. Para sabi mo, okay lang, I understand that you don't understand what I want to do, yung mga balak kong gawin, okay lang kahit di nyo naiintindihan, pero para sa akin ito ang tamang gawin, worth it ang lahat ng ito. Okay? Kung mayroong mga hindi pagkakaunawaan, may mga bagay na nangyari para lang magtagumpay ka sa buhay o makamit mo yung mga gusto mo, okay lang yun. Things are worth it. Worth it lahat ng sinugal mo para sa buhay mong ito, para sa pangarap mo na ito, para sa gusto mong gawin, worth it lahat ng pagod, okay? Things are going smoothly at nakita ko na magkatagumpay ka rin sa huli. Okay? Scorpio, the 5 of Swords. Nakita ko na kahit ano man ang sinabi sa'yo, kahit gaano kasakit, kahit gaano ka tinapakan, o kahit gaano ka nagdusa sa bagay na yon, ngayon, unti-unti mo na ma-realize worth it ang lahat ng yon kasi bumabuti na ang buhay mo moving forward, okay? The 5 of Swords being clarified by the Page of Pentacles. Yes, ngayon, sabi mo, papahalagahan ko talaga yung bagay na alam ko magdudulot sa akin ng magandang kinabukasan, bagay na magiging valuable for you. Hindi mo na iniisip yung sinasabi nila. Hindi mo na iniisip yung nangyari o yung sobrang painful and sorrow o kung ano man ang nadulot sa'yo o sa ibang tao ng pangyayaring yon. Ngayon, sabi mo, mag-focus ka na lang sa blessing ko, mag-focus ka lang sa trabaho mo, sa business mo, at gagawin mo daw itong top priority. Okay? Sabi ng spirits mo, alamin mo pa, learn more on this endeavor, learn more on this new blessing para makip mo siya sa life mo at mag-continue yung winning streak mo, mag-continue yung pagtagumpay mo. Okay? Aralin mo siya, buhisiin mo, make sure na alam mo pasikot-sikot para mapakinabangan mo siya for a very long time. Yung mga nangyari before, hayaan mo na yan, pagpasensyahan mo na, forgive them, forgive yourself also, at continue winning in life. Okay, Scorpio? That is your July 21 to 27 reading. Dumako na tayo sa iyong isang tanong, isang sagot portion, Scorpio. Close your eyes and concentrate on that question. Scorpio, think of that question. Spirit guides, Holy Spirit, ibigay natin kay Scorpio ang sagot sa kanyang tanong. You have 1 and you have 2. Pinandi kita ng Angel Whisper card because your angel guide nasa tabi mo ngayon at ginagabayan ka para masagot ang tanong mong ito. Okay? You have 1 and you have 2. Okay, Scorpio, open your eyes, inhale and exhale. This is the answer to your question. You have 6 of Cups upright. You have the Queen of Wands in reversed. You have there's something better. And you have remain positive. Okay, sabi ng spirit guides mo, medyo malungkot ka this time. Ano? Wala kang kumpiyansa. Hindi mo alam kung paano mo haharapin yung question mo because hindi ka na maligaya sa nangyayari. Ngayon gusto mo ng magandang outcome because for a very long time, hinarap mo na yan o sobrang nag-stretch siya sa buhay mo. Ito pangyayari na ito na hindi ka na maligaya, wala na magandang dulot, sobra-sobra ng painful for you, o gusto mo na talaga siyang mag-end. Gusto mo na magkaroon ng magandang outcome, gusto mo na makalihis, gusto mo na matapos itong problema na yan para makapag-move on ka na, para maging maligaya ka na ulit. At bumalik na ulit sa iyo yung confidence and trust sa sarili mo na everything will be better. Ano? Sabi ng angel mo, there's something better pa daw naghihintay para sa iyo. Yung question mo, hindi yan para sa iyo. Kung meron kang tinutumbok siguro, meron kang hinihingi sa akin yes or no, ang sagot ay no. Hindi yan para sa iyo. There's something better pa daw. And remain positive ka pa rin. Maging positibo ka pa rin na something better is gonna come to you, magiging maligaya ka ulit at darating yung mga bagay na para sa iyo na ikakatuwa mo. Kasi ngayon, sobrang tagal mo na naghihintay, sobrang tagal mo nang inasahan yung mga bagay na maging better, maging maayos, na umalagwa o magkaroon ng magandang resolution. Pero ngayon, yung question mo, bitawan mo daw yan kasi hindi yan para sa'yo. That will not give you the confidence, that will not give you the happiness. Kasi nag-stretch na eh. Parang sobrang tagal na yan eh. Ngayon, kailangan daw bitawan
And remain positive pa rin na something new or something beautiful na kakatuwa mo idarating sa buhay mo. And sabi talaga ng angel mo, there's something better. Meron pang mas magandang darating para sa iyo. Kaya wag mo nang panghinayangan pa yan. Let go and find something that will make you so happy. Okay? Scorpio, that is your answer to your question. Hopefully po yung nagdulot yan sa iyo ng kalinawan. At ito rin po yung inyong July 21 to 27 reading. Sa po kayo nak-resonate, sa po kayo nak-relate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Scorpio. This has been James for James Arrow PH. God bless everybody.